Noong sinaunang panahon, kapag ang Israel at ang mga Filisteo ay palaging nag-aaway, isang higanteng mandirigma na nagngangalang Goliath ang naging kilabot ng hukbo ng Israel. Ang kanyang laki at lakas ay kakilakilabot, at siya ay nakatayo sa larangan ng digmaan araw-araw na hinahamon ang mga Israelita na harapin siya. Nakasuot ng kahangahangang baluti, humawak siya ng sibat na kasing laki ng palo ng barko. Araw-araw, insulto at tinutuya ni Goliath ang mga sundalo ng Israel, na hinihiling na may lumaban sa kanya. Ngunit walang nangahas na tanggapin ang hamon. Ang mga sundalong Israelita ay natakot kay Goliath, na tumawa at nagyabang ng kanyang lakas, sa pagkaalam na tila walang sinuman ang kayang talunin siya. Maging si Haring Saul, ang pinuno ng hukbo ng Israel, ay natakot sa presensya ng higante. Ang takot na ito ay nagsimulang magpahina sa moral ng mga Israelita, na nag-alinlangan na sa kanilang pagkakataong manalo. Habang patuloy silang tinutuya ni Goliath, lalong naging malungkot ang kalagayan sa kampo ng mga Israelita. Ang sitwasyon ay tila walang pag-asa, at maraming sundalo ang nag-iisip kung makakakita pa ba sila ng paraan. Noong mga araw na yon, si David, isang batang pastol na nakatira sa Bethlehem, ay pumunta sa kampo ng mga Israelita upang magdala ng mga panustos sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki na mga sundalo. Si David ang pinakabata sa kanyang pamilya at ginugol ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa kawan ng kanyang ama. Nang marinig niya ang pang-insulto at pagsuway ni Goliath, hindi niya maiwasang magalit. Hindi tulad ng mga sundalo, hindi natakot si David sa laki o lakas ng higante. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi natitinag, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Naintriga, nagsimulang magtanong si David sa mga kawal kung bakit walang nangahas na harapin si Goliath. Ang mga sundalo, na nagulat sa pagkamausisa ng binata, ay ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Binanggit din nila na si Haring Saul ay nangako ng malalaking gantimpala sa sinumang makagapi sa higante. Si David ay nakinig ng mabuti at nagulat na, sa kabila ng mga pangako ng hari, walang tumanggap sa hamon. Para kay David, hindi sapat na hadlang ang laki ni Goliath kung kakampi niya ang Diyos. Pagkatapos ay nagpasya si David na pumunta sa harapan ni Haring Saul at mag-alok na labanan si Goliath. Tinuya ng mga sundalo ang kanyang katapangan, kung isa sa alang-alang na ang isang binata na walang karanasan sa militar ay hindi kayang talunin ang pinakakinatatakutan na mandirigma ng mga Filisteo. Ngunit si David, nang may kababaang loob at katatagan, ay ipinaliwanag kay Saul kung paano niya hinarap noong nakaraan ang mga leon at oso upang protektahan ang kanyang kawan. Ang kanyang pagtitiwala ay hindi nagmula sa kanyang sariling lakas, ngunit mula sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa mga salitang ito, nakumbinsi niya ang hari na hayaan siyang subukan. Sumang-ayon si Saul sa mungkahi ni David, bagaman iginiit niya na magsuot si David ng baluti bilang proteksyon. Gayunpaman, sa pagsubok ni David, natanto niya na ito ay masyadong mabigat at mahirap gamitin. Sa huli, nagpasya siyang harapin si Goliath sa pananamit ng kanyang pastol at sa kanyang mapagkakatiwalaang lambanog, isang kasangkapan na lubos niyang pinagkadalubhasaan. Kumuha si David ng 5 makinis na bato sa ilog at inilagay ang mga ito sa kanyang supot, na handa sa pakikipaglaban. Bagaman tila isang mapanganib na desisyon, kumbinsido siya na poprotektahan siya ng Diyos. Nang makita si David na walang baluti at may lambanog sa halip na isang tabak, si Goliath ay napatawa. Tinuya niya si David, anupat itinuturing siyang madali at hindi mahalagang biktima. Panunuyan niyang tinanong siya kung sa tingin ba niya ay matatalo niya siya sa isang simpleng bato. Tinuya din ng mga kawal na Filisteo ang binata, na nananalig na ang tagumpay ay tiyak para sa kanilang kampiyon. Gayunpaman, hindi hinayaan ni David na maapektuhan siya ng mga panunuya at pinanatili ang kanyang pagtitiwala. Matapang na sinagot ni David ang higante, na sinasabi na siya ay dumating sa pangalan ng Diyos ng Israel, na hinamon ni Goliath sa kanyang mga pang-insulto. Ipinahayag niya na bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay at malalaman ng lahat na may isang tunay na Diyos sa Israel. Ang mga salitang ito ay nagulat sa lahat ng naroroon, na hindi makapaniwala sa kapangahasan ng batang pastol. Ngunit alam ni David na ang lakas ay wala sa kanyang mga kamay, kundi sa pananampalatayang taglay niya. Dahil sa katatagan niya, wala nang buhay si Goliath. Inilagay ni David ang isang bato sa kanyang lambanog, pinaikot ito ng mabilis, at sa isang iglap, inilunsad ito kay Goliath. Ang bato ay lumipad sa hangin na may nakamamatay na kawastuhan, na tinamaan ang higante ng direkta sa noo. Natigilan si Goliath, nagulat, nang bumaon ang bato sa kanyang bungo.
Sa loob ng ilang segundo, bumagsak sa lupa ang malaking mandirigma. Napuno ng katahimikan ang larangan ng digmaan. Natigilan ang mga Filisteo nang makitang mabilis na bumagsak ang kanilang kampiyon at nagsimulang bumalot sa kanila ang takot. Ang mga Israelita, sa kabilang banda, ay sumabog sa pagdiriwang dahil sila ay nakasaksi ng isang himala. Si David, hindi nag-aksaya ng panahon, lumapit sa katawan ni Goliath, kinuha ang kanyang espada, at pinugutan ang kanyang ulo bilang tanda ng kanyang tagumpay. Nang makita ang ulo ni Goliath sa mga kamay ni David, ang mga Filisteo ay nagsimulang umatras na puno ng takot. Nang wala ang kanilang kampiyon, nawala ang kanilang kumpiyansa, at hindi nagtagal ay nagsimula silang tumakas sa larangan ng digmaan. Ang mga sundalong Israelita, na udyok ng katapangan ni David, ay hinabol sila na nakamit ang isang malaking tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ang balita ng ginawa ni David ay mabilis na kumalat sa mga tao ng Israel. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa hari at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Kaya, ang alamat ni David at Goliath ay nabubuhay ngayon bilang isang simbolo na ang lakas ng loob at pananampalataya ay maaaring mapagtagumpayan ang anumang balakid, gaano man kaliit. Ang tagumpay ni David ay nagturo sa mundo na, kahit tayo ay maliit o mahina, maaari nating harapin ang mga higante ng buhay. Sa gawang ito ng katapangan, ipinakita ni David na ang tunay na lakas ay nasa puso at sa pananampalataya. Noong araw na yon, binago ng isang batang pastol ang kasaysayan at ipinakita na ang imposible ay nangangailangan lamang ng isang taong may pananampalataya sa Diyos at sa kanilang sarili.